Na damage ang battery connector kakatanggal. Pansinin nyo po, nabungi na po siya. At hindi pa naman lubo ang battery dahil original pa ito, may chance pa ito gawin. Best tricks lang po ang gagawin natin. Pwede tayong manghuha sa mga ibang brand ng battery kagaya ng Oppo. Basta parehas ng terminal. Ito yung kukunin natin, ilipat natin dito sa na-damage. So ayan, Realme po ito mga idol. At dahil magkaiba sila ng connection mga idol, tinesting ko po itong kukuhaan natin ng terminal ay error siya. Kaya ang ginawa ko, ilipat ko na yung pinaka-connector dito sa nasira na Realme. Ayan. So, hilangin lang natin dahil, ayan, maliit na lang po pala ang natira dito dahil nagsibiyak-biyak na at naiwan pala doon sa terminal at tinanggal ko na ang mga karugtong nito na naiwan doon sa pinaka-terminal ng battery. Ayan, linisan natin mga idol at plansyahin natin dahil, ayan, wala po pala itong bakal sa likod. Medyo natutupi siya. Kapag ganito ang problema, huwag nyo agad palitan ng battery lalo na kung original pa. Dahil kapag naayos ito, back to kunat malubat. At nag-apply po pala ako dito ng tingga sa mga paa ng terminal para madali po mahinang ang ipapalit natin mamaya. At ayan, so malinis na mga idol, meron ng tingga. At ayan, ito po yung terminal na kukunin natin galing sa Oppo. At ayan, so gamit tayo ng plugs at ipatong natin sa soldering. At pansin nyo, buong buo po ang pagkakatanggal, hindi na lusaw. At mag-apply ulit tayo ng plugs para doon kumapit na naman ang bagong terminal na ipapalit natin. Original terminal po ito mga idol, madali po ito kumapit. At ayan, kapag kumapit na yan, matik na po yan, gagana na siya. So ayan, kapag umusok na yan, ibig sabihin kumapit na po ang pinakatingga doon sa terminal. At ayan, after natin napalitan, linisan natin ng lacquer thinner. At pansinin nyo mga idol, sobrang ganda po ng pagpapapalit natin. Sobrang pantay po siya. May chance po na mapagana po natin ito. At ayan, kahit alog-alogin po natin, hindi na po yan matatanggal. So ayan, so ito po pala yung ipapalit natin sa Realme 7. Galing po pala ito ng Leyte mga idol at pinadala sa atin. Dahil napagawa ito ni Sir Saiba, hindi daw po ito magawa-gawa. Blackout po ito mga idol. Damage ang LCD. Wala pong basag, pero dahil na-testing daw doon ng LCD, ganun pa rin. At buti na lang nung tinesting ko ng bagong LCD, gumana. At dahil kakatanggal-tanggal, nasira ang battery connector. At ayan, after po natin napalitan ng connector mga idol, pansinin nyo, lumabas na ang kidlat. Kanina, nagbi-blink-blink lang po yung logo ng charging, hindi nakikita ang percentage. At ngayon, nakita ng mga idol at subukan natin i-open. So, best tricks lang po yan mga idol. Pwede nyo pong gayahin ang ginawa natin. At dahil medyo matigas din pala ang switch nito mga idol, ginawan ko rin ito ng paraan na lumambot. Dahil ayan, nasira din po pala ito. At ginamitan ko muna ng tweezer para ma-open. At tingnan natin kung magcha-charge na naka-open. At ang dami ko pong ginawa dito bago nag-normal mga idol. So, ayan, kapag nagpagawa kayo ng cellphone, pwede kayo magpa-LBC, GNT kapag malalayo. At ayan, so pansinin nyo mga idol, nagtuloy na nga po sa mino. At bago na po pala ang LCD na nilagay ko dito mga idol. At ayan, pansinin nyo, nag-charge na po ng normal. Sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Laking natipid po pala ni Sir dito dahil kung papalitan ko ito ng battery, mas mapamahal po siya.